naglalayag usually? Mamaya maaga kaming lalabas. Pero ang kalibitang sa madaling araw, alas 4 lang hapon. Ay, ng umaga pala. Sorry. Lahat po ng bangka dito sabay-sabay pong umaalis. Merong, depende kasi sa layo ng pupuntahan. Pag malayo, maaga aalis. Pag malapit, umaga na aalis. Marami po kayong kasabay kapag po Marami. Kala mo nga, piyesta dyan, ang daming mga umiilaw, yung mga flasher. Dito po sa bangkang to, mag-isa lang po kayo o may kasama po kayo? Kasama ko yung isang anak ko. Ayaw magtrabaho eh. Si Kuya Ian po. Saan banda po kayo nangingisda? Doon po Yan, sa... may koridor. Tapos dito sa may... isda. Tagal na, mga 18 pa nga lang ako, 58 na ako ngayon, di, ano na, ilang taon yun, 30, 40. 40 years. Bali yan na po yung hanap buhay na bumubuhay sa pamilya nyo. O dati, nung dito kasi kinuha yung pampaaral ng mga anak ko. Ilan po yung anak nyo? 4. Nag-aaral po sila lahat or nakagraduate na po? Mga na sila, nakapag-aral na lahat. Tapos Yung na, isa, yung bunso ko, papasok ngayon 3rd year college. Na sa 2nd sem. nataguyod nyo po sila dyan lang po sa pangisda. Oo. Wala na po kayo ibang pinasukan na trabaho? Dati nagtrabaho sa munisipyo pero sandali lang. Tapos naging mangingisda na po. Hindi, kahit na nung nasa munisipyo ako, sa isdaan pa rin ako sa pangisdaan pa rin ako nakatuon. Lumalaot pa rin ako noon, may bangka ako noon eh. Sarili niyo po to. Oo, sa palengke. Yung mga pating na maliit, yung mga baby. Hindi po kayo natatakot sa disaster na maaring mangyari? Di ba po, sa panahon ngayon minsan, biglang uulan yung ganon, kahit po ang araw-araw. Kung ulan lang, walang hangin, walang problema. Kasi pag pagka malakas ang hangin, malalaking alon. Pag ulan, walang problema yun. Kasi ang mga isda, halos dyan nakatingin sa panahon yan eh. Ay, may tumapalo. Diyan sa may West Philippine Sea. West Philippine Sea. West. Ito po, hanggang dyan lang po sa Kasi maliit lang to. Corridor. Naranasan niyo na pong lumayag nung may ulan tsas malakas yung hangin. Oo, minsan naabutan ka ng lakas ng hangin. Malaki talaga yung alon. Ano pong pakiramdam? Siyempre kakabahan ka rin. Kasi buhay mo yung nakasalalay rin. Pero po sanay na din po. Sanay na kung alon lang na basta-basta alon lang, hindi na kami nahihilo. Hindi na natatakot dahil sanay na nga. Ano pong ginagawa nyo? Ano po yan? Ang tawag dito, hayuma. Ano pong yun? Yung pagre-repair ng lambat. Ayuma. Kayo rin po mismo yung gumagawa ng lambat nyo. Hindi, binibili namin siya na... Nakipaglaro din po minsan yung mga dolphin. Oo, minsan nangahabol sila ng mga pagkain nila rin. Ala, ang galing. Ano mo mga pagkain nila? Pakaraniwan yung mga isda rin na maliliit. May sirena po dyan. Yun lang, hindi ko alam. Pero po wala pa po kayo nakikita. Wala. Yun. Ayun po. Ay, dyan sa barko. Ano pong ginawa nila sa barko? Hindi po sila ng isda. Hindi. Mga nagsiservis yan, mga tripulante ng barko, yung bumababa sa gilid. Ay, ang galing. Binabayaran sila. Para pong barter? Or hindi po? Hindi naman. Binabayaran yung bangka ng pera. Magkano po? Ano po yung bakit po sila nagbabayad? May binibigay pong pagkain or may hinahatid po ganun? May nihatid silang mga tao ng barko, mga tripulante ng barko. Punta sa gilid, tapos ibabalik nila uli sa barko. Para po naging service na din po Oo, nila yan. service na. May organization po ba na Dati kasi ako yung chairman ng rito,
Ano po yung bantay dagat? Ang bantay dagat, siya yung nangangalaga ng mga nagbabantay ng pangisdaan. Sila po yung pinakamataas sa lahat ng mangingisda. Mangisda rin sila pero hindi naman sila yung ano. Kasi yan, may bantay dagat. Sila, yung mga organisasyon yung nagre-recommenda sa kanila para maging bantay dagat. May ilang oras po bago kayo makarating sa corridor? Isang oras. May ilang oras po kayo nagsistay doon? Minsan, pag umalis kami rito ng mga alas 12, dating kami alauna ron. Pagdating niyo Umaga po na. ba doon, Alis kami doon, alas 6 na. pagdating niyo po ba doon, binababa niyo na agad yung gilnet? Oo. Tapos ilang oras po niyo hinihintay yun? Mga isa, dalawa, tapos ilahin yan, araya ulit. May iba't iba. Po ba natsyempohan nyo po yung dynamite fishing? Ano po nangyari sa bangka nyo? Yung parang nabibiyak yung pinakabaol ng bangka dahil sa lakas ng pagsabog. Gano'n po kalaki yung nasasakop ng dynamite fishing? Mga 5 hanggang 10 metro yun, paikot. Yung diameter niya. Yung lahat ng malapit doon, patay. Yung barko po ba ng mga yon, hindi po ba sila nakaka-apekto sa pangingisda po? Hindi naman. Yung mga, Malayo naman kami dyan, doon kami sa mga... yung mga pabrika po, nakaka-apekto po? Yung mga agos po ng tubig nila? Oo, lalo na pag hindi dumaan ng ano, ang tawag na doon, yung... Pag hindi na nililinis yung tubig na tinatapon, yung mga dumi nila. Malaking epekto yan sa dagat. Against po kayo sa pagpapatayo ng pabrika po? Hindi naman tayo against yan. Ang ano lang natin dyan, yung mga waste nila, dapat maayos nilang itapon sa bago nila palabasin sa dagat, kailangan na ano na, tawag dumaan na ng mga water treatment. Tawag nila doon eh. Ang pangingisda ay may tuturing na isa sa mga pangunahing hanapbuhay sa Pilipinas. Kung wala silang mga mangingisda ay
wala tayong makakain kahit anong yamang tubig. Ayon sa aming karanasan, ang pangingisda ay hindi madali at basta-basta lamang. Kailangan din ito ng kaunting kaalaman, na katulad ng ginawa ni Mang Carding. Siya ay dumaan muna sa iba't ibang pag-iensayo, kaya't siya ay nagtamo ng iba't ibang sertipiko. Napag-alaman din naming kahit nagkaroon man siya ng ibang trabaho, ito ay konektado pa din sa pangingisda. Ito nga yata ang talagang kanyang hilig. Maliit man ang kanyang kita, napag-aral at napagtapos pa rin niya ang kanyang mga anak. Natutunan din namin kahit anong pagsubok at hirap ang dumating, tayo'y dapat bumangon pa din. Marahil ang iba ay mababa ang tingin sa mga mangingisda. Dapat nating silang ikonsidera bilang isang marangal at kaaya-ayang trabaho.